Welcome back mga ka-sneakerhead. Ito po ang inyong lingkod, si Sue Checker po, para po magbigay na naman po sa inyo ng isa na naman pong update para po sa gagawin natin pagli-legit check. Kaya samahan niyo po uli ako mga ka-sneakerhead sa gagawin natin pagli-legit check. Kaya simulan na po natin. So, let's go! Mga ka-sneakerhead, ang ating pong legit check ay nanggaling po kay Sir JR Gibara po. Mingi po siya ng tulong na kung maaaring i-legit check natin ang kanyang sapatos po. So, si JR, i-legit check po natin. At ang kanyang pong gustong ipa-legit check po sa atin mga ka-sneakerhead ay Jordan Low Travis Scott Fragment. Na-issue sir. I'm hoping na legit to dahil na-issue sir. So, isi-save na po natin to mga kasama. Kaya simulan na po natin ang pag-legit check mga kasama. Buksan na po natin ang ating, of course, ang ating apps. Check. So, ito na po mga sneakerhead. No box. Appearance. Number 1. Double check natin mga kasama yung kanyang binigay. Okay po. So next po. So sinabit na po natin mga ka-sneakerhead. Magantay lang po tayo ng mga ilang oras lang po at magbabalik po ako upang i-update ko po sa inyo ang resulta po na ating ginawang pag-legit check sa sapatos po ni Sir JR na Jordan Low 1 Fragment po Travis Scott. So magbabalik po ako hanggang sa muli po. So magandang hapon uli mga ka-sneakerhead. Ito po ang inyong lingkod, si Shoe Checker po, nagbabalik po upang magbigay na po ng update sa ating pong ginawang pag-legit check sa sapatos po ni Sir JR na Jordan Low 1 Travis Scott Fragment po. So, hanapin ko lang po yung kanyang Jordan Low Fragment. Okay. Wait. Wait lang po mga kasama. Dali na mga kasama. Kuha ko lang nun eh. Masyado kasing madami. Nakuha ko na po ang result mga kasama. So, I'm so sorry po Sir JR. Hindi po pass ang inyong sapatos na Jordan Low Fragment Travis Scott po. Sir, kung balak nyo bilhin tong sapatos na to sir, maaari sir i-pass nyo na to sir. Kasi not pass talaga siya sir. Huwag nyo na po siyang bilhin. Huwag nyo na po siyang balak na tawaran man kung ano man sir, basta wag niyo na siyang bilhin. Kung ito man po ay nakuha niyo na po ito at nabili niyo na po, pinaleject check po ninyo,
Sir, kausapin nyo uli yung reseller po na nagbenta po sa inyo nito para po mapag-usapan po ninyo yung refund. Ipakita nyo lang po sa kanya. Ito po ang ating ginawang pag-legit check po, sir. Ipapost ko po to sa sa ating FB page para po makita. Mga ka-sneakerhead, like ko po sinasabi na issue ng sapatos ng ating pinag-uusapan, hindi po tao. Hindi po nangangahulugan na not pass po yung sapatos ay nangangahulugan po ay si Sir JR po ay scammer po. Hindi ko po yan sinasabi. Ang lagi po nating pinag-uusapan dito ay issue ng sapatos po. Kaya Sir JR, inuulit ko po, huwag nyo na pong bilhin ng sapatos na to. Or kung pag-aari nyo po ito, sir, kausapin nyo po yung nagbenta sa inyo nito, sir. So sir, maraming salamat po sa tiwalang binigay po ninyo. Lagi nyo pong ugaliin, sir, na magpa-legit check po para po nakakaiwas po kayo sa ganitong sapatos. Isipin nyo kung hindi ito na pinalegit check ni Sir JR at kung may nakabili nito, kakawawa naman. Sigurado mahal to eh. Mahal tong ibibenta eh. Ba, mga ka-sneakerhead, lagi nyong ugaliin magpa-legit check para lagi kayong iwas sa scam. Lagi kayong mag-iingat. Always value your money. Diba? Tsaka iwasan nyo yung pag may nagpa-legit check dyan sa at pinos, kayo naman hindi nyo kakilala at nakita nyo may nagsabi na L at lahat kayo magi-L, ang gaya nito, ba? Ano ngayon ang ninyo? Siyempre maniniwala yung tao sa inyo na legit pala dahil marami nagsabi. Mga ka-sneakerhead, huwag po kayong maniniwala sa ganyan. At least may basihan na po tayo. Ayan po. Kung may tanong ka, i-click nyo lang po yan, makikita nyo yan. Pwede po kayo mag-email, may contact us po yan. Pwede kayo mag-email, pwede natin sila i-email kung gusto po ninyo. Kung ano bang dahilan. Nakikita naman po yung dahilan. Ayan po yung dahilan, mga ka-sneakerhead. Sabihin, inside level niya, yung tiketa niya sa loob, hindi talaga siya legit. Kaya lagi mag-iingat, mga ka-sneakerhead. Nagkalat ang mga peking sapatos ngayon sa online. Kaya ako nga ginagawa ito para makatulong ako sa sneaker world. Kasi dati ako, nangongolekta pa naman ako ganun, pero hindi nang ganun kadami gaya dati nung single pa ako na talagang to the max na nangongolekta. Kasi ilang beses na rin po ako na scam kagaya ng ganito, nakabili ako ng sapatos. Hindi pa naman kasi uso dati to. Diba? Nangyari na rin sa akin yan eh. Na binouch ko yung tao, pinalegit check ko rin yung sapatos. Pagkatapos, sinabi sa akin, legit. Diba? Nung binili ko, nung chinek ko, dinala ko sa isang mapagkatiwalang tao, hindi lang isa o 3 tao yung tinanungan ko, dinala ko pa sa shop. Ayoko naman din yung sapatos is Jordan 11 bread siya tayo. Tama. Yun. Fake. Nung binalikan ko yung mga nagsabi na walang parang bula, mga ka-sneakerhead. Tapos nang kinausap ko yung reseller, ayaw na sumagot. Ang sinagot lang sa akin, imposible daw mangyari yun. Pinagbintangan pa ako ng huli na baka pinalitan ko daw yung sapatos. Isipin nyo yun, di ba? Kaya mga ka-sneakerhead, mag-iingat kayo. Wag nyong ugaliin na nagsasabi kayo ng legit kung hindi nyo naman masyadong kakilala yung sapatos at hindi kayo sigurado sa sapatos. Kasi napapahiya po kayo, mga ka-sneakerhead. Once na pinalegit check po yan at lumabas po na hindi yan legit at na sinabi nyo po yan ay pass, para na rin po kayo nang-i-scam ng tao nun. Kawawa naman po yung taong bibili. Or kung sino man yung magpo-post nun, kung ano man ang intensyon niya, hindi po maganda. Kaya, Sir JR, sorry po. Yung sapatos po na pinalegit check po ninyo ay hindi po siya 100% legit po. So, lagi ko po sinasabi, mga ka-sneakerhead, sapatos po ang ating issue dito, hindi po tao. Okay po? Kaya,
Lagi ko po sinasabi mga ka-sneakerhead, ugaliin po ninyo magpa-legit check para iwas scam po tayo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Shoe Checker po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo parati. Salamat po.